Mula po ito sa News 5 Everywhere. Title po nito, Medical Evacuation para sa sundalong may sakit sa Ayungin Shoal. Hinarang ng China Coast Guard. Nako, ayaw po talaga tayo tigilan ng China. Nakakairita na po at nakakabuisit. Pero wala po tayong magagawa. Talaga pong ganyan po sila. Nangangaharas po talaga sila dyan sa West Philippine Sea. No? Kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng itong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Bago ang panggigit-git na yan ng China sa Sabina Shoal, hinarang at binanggari ng China Coast Guard ang medical evacuation para sa isang Pilipinong sundalong may sakit sa Ayungin Shoal. Grabe. Tinawag yang barbaric at hindi makatao ng Philippine Coast Guard. Nagbabalik si Camille Samonte. Kuha ang video na ito ng Philippine Coast Guard noong May 19 sa Ayungin Shoal. Sakay ng speedboat, magsasagawa dapat sila ng medical evacuation sa isang sundalong Pinoy na nagbabantay sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. May sakit ang naturang sundalo. Pero habang papunta sa BRP Sierra Madre para sunduin ang sundalo, bigla silang hinarang at pinalibutan ng mga rubber boat ng China. Ayop talaga itong mga ito eh, no? Naitaboy naman ng PCG ang rubber boat ng China. Buti naman. Lagyan natin, matigit kami. Palag-palag. Pero may ibang Chinese vessel at speedboat pa palang nakaabang. Nakipagpatintero pa ang ating Coast Guard bago tuluyang nalusutan ng barikada ng mga Chinese vessel. Hindi po biro talaga yung mission nila dyan, no? Dyan sa West Philippine Sea, kaya malaking saludo po sa mga PCG po natin. At talaga pong tong China po talaga wala pong pinapakinggan. Kahit ano pa pong idahilan nyo sa kanila, wala po talaga, hindi po nila kayo papakinggan. At siguro nga, kahit nag-i-English kayo, siguro hindi kayo naiintindihan ng mga lecheng yan. Di ba? Ganun po yan eh. Kaya ano eh, kumbaga yung hangarin lang po talaga nila dyan, talaga pong mangharas dyan sa West Philippine Sea. Wala silang pakialam kahit ano pa pong mission po natin dyan. Ganyan po talaga sila. Ang ating Coast Guard bago tuluyang nalusutan ng barikada ng mga Chinese vessel. Hanggang sa nakalapit ang ating speedboat sa rubber boat kung nasaan ang may sakit na Pilipinong sundalo. Yun. Pero habang nililikas ang sundalo, binangga pa ng Chinese rubber boat ang speedboat ng PCG. Hayop talaga itong mga to. Inabot ng 1.5 oras bago nadala ang sundalo sa Palawan kung saan siya dinala sa ospital. Ang ginawang yan ng China, tinawag ng Philippine Coast Guard na barbaric at hindi makatao. Tama. Nangyari yan sa parehong araw kung kailang inagaw ng China ang supply ng pagkain at gamot na ihahatid dapat sa mga Pilipinong nasa BRP Sierra Madre. It just goes to show, no, na whether it's just an ordinary supply mission or even medical evacuation, na dapat meron na nga silang mas leniency, di ba? Or consideration dahil this is a humanitarian mission. And yet they still didn't at least ease the tension, no, in hampering our operation. It just goes to show na wala talaga silang pakialam in whatever, whether it's a humanitarian mission or a blatant violation of international law. Kahit ano pa yan, kahit ano pang gawin natin yan sa West Philippine Sea, kahit pa ano pa tayo dyan sa ilalim ng dagat, mag-research pa tayo dyan para po sa kalikasan, sa biodiversity, wala po silang pakialam sa gagawin natin dyan. Ang gusto lang po talaga nila ay mangharas po dyan kasi po talaga pong gusto nilang masakop po yung lugar na yan kasi nga po mayaman yung lugar na yan at dyan po makakuha sila ng langis at methane gas at syempre po yung likas na yaman ng mga isda dyan, no? Kaya well, kahit anong gawin talaga natin ay talaga pong manghaharas po sila dyan. Yun po ang mission nila. Wala silang pakialam sa sasabihin natin, hindi nila tayo papakinggan, gagawin nila yung gusto nila dyan sa West Philippine Sea. Kaya sobrang saludo po sa mga PCG po natin na araw-araw po no, nakikipagpatintero po dyan sa mga buwisit na Chinese na yan. Kaya na po kayo, no? Masama pakiramdam ko, sinisipon po ako. Pero didiretso po natin to alang-alang sa bayan natin. No? Kailangan po marinig po ng marami to at mapanood. Siyempre po, dito po sa social media po ay makikipaglaban po tayo talaga dito, no? Ihahayag po natin ang mga nangyayari po sa atin dyan sa West Philippine Sea. Kaya po maraming salamat po sa mga PCG po natin na talaga pong nagbubuwis po ng buhay dyan, lalong-lalo na po sa BRP Sierra Madre. Yung mga naka-station po doon, hindi po biro
na naka-station sila doon. Tignan nyo, meron na nagkasakit po doon at kailangan pong medical evacuate. Kaso nga lang talaga pong hinaharas po talaga tayo ng mga hunghang na Chinese na yan. Diretso natin to, na kumukulo na naman yung dugo ko. Wala talaga silang pakialam. Yes. In whatever, whether it's a humanitarian mission or a blatant violation of international law. Depensa naman ng Chinese Foreign Ministry kung nag-abiso lang daw sana ng maaga ang Pilipinas, papayagan daw nila ang medical evacuation. Aroy, yan na naman. Kumaga, ginagaslight na naman tayo ng mga lecheng Chinese na to. Binabaliktad na naman tayo, sinasaywaran na naman tayo. Kailangan daw lang mag-abiso pa tayo. Nasa teritoryo natin tayo, nasa EEZ natin yan. Di ba sila yung pumapasok sa natin, teritoryo natin? Buisit talaga. Wala na tayong ginawang tama sa kanila, sa mga buisit na Chinese na to. No, sa mata po nila, tayo po ang gumagawa talaga ng mali dyan. Pero sa katotohanan po, alam ng buong mundo na sila po ang talagang maling-mali dyan sa West Philippine Sea. Sila ang nangahara, sila ang nagpo-provoke, sila po ang gumagawa ng gulo sa West Philippine Sea. Kita-kita naman tayo yung binabangga. Medical mission yan eh. Diba? Mayroon kang may sakit eh. Sinabihan na sila. Diba? Magme-medical evacuation. Pero ayaw nilang tumigil. Siguro nga rin talaga kasi nga, hindi rin talaga tayo naiintindihan ng mga hayop na yan. Diba, mga bubo yun sa English yung mga yan eh. Dapat kasi pinag-aaralan talaga nila yung makaintindi sila ng English at makapagsalita talaga sila ng English. Malamang yung mga nakasampang mga CCG dyan, no? Mga hunghang na yan. O dahil na kayo, kumukulo-dugo ko talaga. Siyempre nakikita ko, diba, ginaganto-ganto tayo dyan sa West Philippine Sea, diba? Kailangan marunong silang umintindi ng English. O talagang ayaw nila tayong pakinggan, ayaw nila tayong unawain. Kaya ganun po talaga yan. Pero hindi raw dapat natin ito gawing excuse para makapaghatid ng mga construction material para umano permanente na nating okupahin ang Ayungin Shoal. Nasaan ang construction material, mga hayop kayo? Tingin mo magkakasya yung construction material sa rubber boat? Bullshit. Nakakairita na itong mga to, no? Kasi yung wala rin silang common sense, no? Rap mo ba naman yung construction material, mga hayop na to? Hindi nasira yung construction material na yon. Ano ba naman to? Talagang ginagawan lang tayo ng butas ng lecheng China na to, no? Na-high blood ako sa mga napakiramdam ko, lalo ko na high blood dito sa mga to, Nako, diretso natin. Hindi raw dapat natin ito gawing excuse para makapaghatid ng mga construction material para umano permanente na nating okupahin ang Ayungin Shoal. Kinondena naman ng ilang senador at kongresista ang panibagong panghaharas ng China. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, walang puso at walang pakialamang China sa kaligtasan ng mga tao. Para naman kay Surigao del Norte Representative Robert East Barbers, mas masahol pa ito sa mga illegal na pangwawater cannon ng China sa ating mga barko. Sobra na talaga, as in sobra na talaga. No? Kalampagin nyo na yung Chinese Embassy. Nako. Gawin nyo na yung dapat yung gawin, no? Talagang bigyan nyo ng hard time yung embassy na yan. Diba? Yan lang tayo makakabawi. Tapos yung pogo na yan, pagtatanggalin nyo yung mga pogo na yan, kasuhan nyo lahat ng dapat kasuhan dyan. Ikulong yung dapat ikulong dyan. Diba? Nang makabawi-bawi naman tayo. Kasi talaga pong yung pogo na yan, nagpapahirap din sa atin. Dahil dyan, magkakaroon talaga ng wiretapping sa gobyerno natin. Makakapasok rin sila sa gobyerno natin. At meron din talaga tayo na sa gobyerno na talagang mga pro-China talaga na dapat hindi na po sinusuportahan. Dahil sa bandang huli po, tayo rin po talaga mahihirapan pag naka-infiltrate na po talaga yung mga pro-China na yan sa gobyerno natin. Real talk. Diba? Real talk yan. Kaya dapat po ngayon pa lang ay matanggal na yung mga yan at talagang talagang maparusahan yung mga mga pro-China na yan, no. Makakabawi man lang tayo dyan sa Chinese Embassy, no. Talagang mong bigyan lang hard time yan. Hinimok niya si Pangulong Bongbong Marcos at mga kinauukulang ahensya na maghain ng criminal complaints laban sa China sa mga international body. Para naman sa isang security analyst, posibleng maging ugat ang insidenteng ito ng mas malalang sitwasyon sa West Philippine Sea. Saka yun nga, nakikita yan ng international law, diba? Sa lalo sa UNCLOS, lahat yan Pag-aaralan nila yan, yung ginagawa ng China.
malamang hindi lang naman sila nag-oobserba eh. Kumbaga iniipon yan lalo ng Pilipinas, no? Ng ating Pangulong Bongbong Marcos, iniipon yung mga ebidensya na yan na pangaharas sa atin ng China. Pag talaga pong naipasa na yan dun sa International Tribunal, talaga pong talong-talo po talaga yung China. No? Kaya talaga maganda rin talaga na wag po tayong makikipagsabayan ng pisikalan, no? Depensa lang tayo, kumbaga sa basketball, depensa lang. Wag tayong oopensa, di ba? Ay, ganyan lang, kumbaga palag-palag lang na ganyan, pero yung talagang tayo yung magsisimula, wag po nating gagawin talaga yon. Kasi po maganda na po yung ano natin eh. Yung ano natin diyan eh, record ba natin, no? Diyan sa West Philippines kasi tayo po talaga yung naargabyado. Kumbaga sa international law, panalong-panalo po tayo diyan. Maganda po yung diskarte pong ganun. International body para naman sa isang security analyst, posibleng maging ugat ang insidenteng ito ng mas malalang sitwasyon sa West Philippine Sea. As long as the China party and of course yung Philippine government will have different narratives, different strategies, patuloy talaga itong aggression in the West Philippine Sea. At ang question doon is how far the US will support us if in case there is the invocation of the Mutual Defense Treaty. Nagbabalita mula sa frontline. Well, para sa akin, no, dapat talaga hindi lang po tayo talaga aasa, no, kay Big Brother sa US, no. Kailangan po talaga magpalakas ng Pilipinas ng ating sandatahan. Hindi po talagang yung sandal na sandalan tayo sa sa kay Big Brother, no. Pero sa tingin ko naman po talaga ay hindi naman po talaga tayo pababayaan ng US, no, sa laban natin. At hindi lang naman US, no, marami pa po tayong kaalyadong bansa na against din dito sa ginagawa ng China. Unang-una sa human rights, di ba? Kitang-kita naman rito na talaga pong maling-mali na po talaga o talagang beyond, no? Beyond na yung sukdulan na po talaga yung ginagawa dito ng China sa atin yan sa West Philippines. Isipin yung medical mission, di ba? Medical evacuation, ginaganon pa nila. Nambabangga pa silang ganyan. Dapat hindi na nila ginagawa yan. Tapos tayo pa yung sinisisi. Dapat daw nagsabi daw tayo, nag-abiso daw tayo ng mas maaga. Hindot ba kayo? I-easy namin yan eh. I-easy ng Pilipinas yan. Bakit kailangan namin magpaalam sa inyo? Chinese ba yung medical evacuation namin para ipaalam pa sa inyo? Pilipino yun, mga gago. Ayun na po, no? Na-high blood na ako. See you all sa susunod. Huwag nyo kadilimutan na mag-subscribe para ma-update kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Ingat po kayo lahat. God bless you and peace out. Bye.